Talaga bang kailangan mong gumising para umihi ng 3 beses sa gabi o may sinasabi ba sa'yo ang katawan mo? Kung lampas senti ka na, malamang narinig mo na normal lang yan. Bahagi raw ng pagtanda. Pero paano kung hindi ito basta pagtanda at paano kung pwede mo itong baguhin? Dahil ayon sa bagong tuklas mula sa agham at sinaunang karunungan, hindi palaging ang pantog ang problema. Kadalasan tumutugon lang ito sa senyas mula sa ibang bahagi ng katawan gaya ng asukal sa dugo kidney at kahit ng iyong nervous system. At mas mahalaga, maaaring ang pagkain mo sa gabi ang susi sa pagkalma ng lahat ng ito. Manatili ka sa amin dahil ang episode na ito ay maaaring makatulong sa iyo na muling matulog ng mahimbing buong gabi. Karamihan sa tao ay iniisip na sa pantog nagsisimula ang problema sa pag-ihi sa gabi. Pero ayon sa bagong agham, madalas nagsisimula ito sa daloy ng dugo. Kapag bumagsak ang asukal sa dugo mo habang natutulog, nagkakaroon ng stress response ang katawan mo. Naglalabas ito ng cortisol at adrenaline at bukod sa paggising sa iyo, sinasabi rin nito sa kidney mo na maglabas ng ihi. Kaya't ang pantog mo ginagawa lang ang trabaho nito, tumutugon sa isang emergency na nagsimula pa ilang oras na ang nakalipas. Hindi lang ito tungkol sa asukal sa dugo. Pati oras ng pag-inom ng tubig, inflammation sa katawan, at mga kinakain mo lahat ito ay nakakaapekto kung makakatulog ka ng tuloy-tuloy o hindi. Ang paggising sa gabi, isa lang itong senyas ng katawan mo na may kailangan itong i-rebalance. Kaya ano ang magagawa mo? Diyan pumapasok ang pagkain. May mga pagkain kapag kinain sa tamang oras na kayang patatagin ang blood sugar, suportahan ang kidney at tumulong sa kalmadong pagtulog. Hindi sila magic. Pero sila ay mga tagapagdala ng ritmo. Gumagana hindi sa puwersa, kundi sa harmony. Tawagin natin si Dr. Hinohara at simulan na natin ang 8 pagkain na maaring bumuo muli ng gabi mong payapa. Mapalit. Sa maliit pero makapangyarihan chia seeds ay pwedeng maging panlaban sa pag-ihi sa gabi. Mayaman ang mga ito sa soluble fiber na nagiging parang gel sa loob ng tiyan. Pinapabagal nito ang digestion at pinapatatag ang blood sugar eksaktong kailangan mo sa gabi. Kapag kalmado ang sugar mo, hindi nagkakaroon ng panic ang katawan na kakapagpahinga ito. Pero may bonus pa. Ang chia ay sumisipsip ng hanggang 12 beses ng bigat nito sa tubig. Para siyang sponge na dahan-dahang naglalabas ng tubig, kaya hindi mo kailangang pumunta sa banyo sa gitna ng gabi. Rekomendado ko ang isang chia pudding unsweetened almond milk, kaunting cinnamon at berries. Kainin ito 2 oras bago matulog. Pinapakalma nito ang tiyan, binabalanse ang sugar at sinusuportahan ang hydration ng hindi sinusobrahan ang pantog. At ang maganda dito, mura, madali at epektibo. Subukan ito 2 oras bago matulog at tingnan kung paano magbabago ang gabi mo. Sunod naman isang sinaunang butil na may makabagong lakas. Hindi man ito kaakit-akit pero napaka-epektibo, may lihim ang barley para sa mas mahimbing na tulog. Mayaman ito sa beta-glucan, isang uri ng soluble fiber na nagpapabagal ng pagsipsip ng carbohydrates. Ang resulta, mas matatag na blood sugar mula gabi hanggang madaling araw. At kapag steady ang blood sugar mo, mas kaunti ang paggising, hindi lang mula sa pantog, kundi pati sa isip. Ngunit hindi diyan nagtatapos. Ang barley ay natural ding pinagmumula ng magnesium at B vitamins. Tinutulungan nito ang nervous system na kumalma, binabawasan ang pamamaga at sinusuportahan ang kidney, mga critical na salik sa pag-ihi sa gabi. Kapag hindi stresado ang kidney mo at hindi bumabagsak ang sugar mo, mahimbing ang tulog mo. Sa Japan, kadalasang hinahalo namin ang barley sa white rice para sa hapunan. Binababa nito ang glycemic load at pinapabuti ang metabolic balance. Maaari rin atong gawing lugaw na may luya at sesame, malambot, mainit at lubos na nakakaaliwalas. Maraming matatanda ang nagsimulang gisingin ng pantog 3 beses sa gabi, pero bumaba ito sa 1 o minsan wala na sa simpleng pagdagdag lang ng barley sa kanilang hapunan. Hanapin mo ang barley sa kusina mo. Baka ito ang pinakamadaling solusyon na hindi mo pa nasusubukan. Sunod, isang maliit na berdeng gulay na nakakagulat ang lakas. Edamame simple, hindi pansinin, pero tahimik na revolusyon para sa gabi mo. Ang batang soybeans na ito ay mayaman sa plant-based protein at fiber, perfectong combination para pabagalin ang digestion at gawing matatag ang blood sugar sa buong gabi.
Pero higit pa riyan, ang edamame ay may isoflavones natural na compounds sa soy na tumutulong sa hormone regulation at sa control ng pantog. Noong 2020, isang pag-aaral sa Kyushu University ay nagsubaybay sa matatandang kumain ng isang serving ng edamame o tofu sa gabi. Pagkalipas ng 8 linggo, halos 60% sa kanila ang mas bihirang gumising sa gabi. Karamihan ay bumaba mula 3 o 2 paggising naging 1 o wala na. Paano ito nangyari? Naniniwala ang mga researcher na pinagsama ang epekto ng hormonal support at stabilized blood sugar para tulungan ang katawan magpahinga. Simple lang ang paghahanda. Steam mo lang na may kaunting asin sa dagat o ihalo sa sabaw o stir-fry. Masarap, masustansya at banayad sa tiyan. Hindi totoo na masama ang soy sa gabi, ang totoo tinutulungan nito ang hormone mo para magpahinga. Subukan ang isang dako kasabay ng hapunan at obserbahan kung paano nagbabago ang tulog mo sa loob ng 1 linggo. Mula sa birding pods hanggang sa maliliit na beans, sunod isang pagkain na may malalim na kasaysayan sa Asia. Munggo malambot, banayad at nakakagulat ang bisa. Mayaman ito sa resistant starch, ibig sabihin ay pinapabagal nito ang pagsipsip ng glucose at binabawasan ang insulin spikes. Napakahalaga nito gabi dahil kapag pantay ang blood sugar mo, hindi ka ginigising ng katawan mo sa gitna ng gabi. Pero hindi lang ito tungkol sa asukal. May taglay ding magnesium at potassium, ang munggo, 2 mineral na nagpaparelax sa blood vessels, nagpapakalma sa urinary system at tumutulong sa kidney. Kapag hindi iritable ang pantog mo, mas kaunti ang pagkakataong magising ka para umihi. Ayon sa isang pag-aaral noong 2020 sa Journal of Traditional and Complementary Medicine, ang matatandang regular na kumakain ng munggo ay mas bihirang gumising sa gabi. Sinisi ito ng mga researchers sa anti-inflammatory at blood sugar stabilizing na epekto ng munggo. May nagsabi sa amin, 3 gabi lang akong kumain ng munggo unang beses sa loob ng ilang taon na natulog ako ng tuloy-tuloy. Sa Japan, karaniwan itong ginagawang lugaw na may luya at asin. Magaan sa tiyan, puno ng mineral at mainit, tamang-tama para sa katawan bago matulog. Isang mainit na mangkok ng munggo, maaring ito ang lamig na kailangan ng gabi mo. Sunod ang maliit na pulang beans na may malaking epekto sa pagtulog. Ajuki beans, mapagpakumbababa, bahagyang matamis at tunay na nakapagpapalubag. Matagal na itong bahagi ng traditional na lutuing hapon. Mayaman ito sa complex carbohydrates and plant protein, perpektong combination para sa mabagal na pag-absorb ng glucose. Resulta, hindi bumabagsak bigla ang blood sugar sa gabi, kaya hindi rin lumalakas ang senyales na umihi. Bukod pa riyan, may magnesium at potassium, din ito mga mineral na nagpapakalma sa nervous system at sumusuporta sa kalusugan ng kidney. Noong 2021, isang pag-aaral mula sa Kyoto Prefectural University ang nagsabing ang mga matatanda na kumakain ng azuki beans sa gabi ay mas bihirang gumising para umihi at mas malalim ang tulog. Karaniwang luto nito, ginagawang lugaw o isinasabay sa brown rice. Banayad ang tamis, nakakagaan sa pakiramdam. May isa pang pasyente ang nagsabi, akala ko normal lang ang 2 paggising sa gabi. Pero nang kumain ako ng azuki, unang beses akong nakatulog ng tuloy-tuloy sa loob ng 10 taon. Baka nasa kusina mo na ito. Bigyan mo lang ng pagkakataon. Mula sa pagiging pampakalma hanggang sa panatag, ang susunod na pagkain ay direktang sinasabi sa utak mong, oras na para matulog. Buto ng lotus, banayad na bulong ng kalikasan para sa mahimbing na tulog. Matagal nang gamit sa silangang medisina, ang buto ng lotus ay nagbibigay ng kakaibang kombinasyon ng sustansya at katahimikan. Mayaman ito sa complex carbohydrates at a plant protein, pero ang pinakamahalaga, naglalaman ito ng isoquinoline alkaloids, natural compounds na may mild na sedative effect. Ibig sabihin, tinutulungan ka nitong makatulog, at higit pa riyan, tinutulungan ka rin nitong muling makatulog kung sakaling magising ka sa kalagitnaan ng gabi. May taglay din itong magnesium at phosphorus, mga mineral, na sumusuporta sa balanse ng likido sa katawan at sa maayos na paggana ng kidney. Kapwa mga mahalagang salik sa pag-iwas sa madalas na pag-ihi sa gabi. Isang pag-aaral noong 2021 sa Journal of Traditional and Complementary Medicine ang nagsabi ang regular na pagkain ng lotus seed extract ay nagpapabuti sa bilis ng pagtulog at nagbabawas ng pag-ihi sa gabi, lalo na sa mga may hindi kontroladong blood sugar
o nagsisimula ng magkaroon ng insulin resistance. Madali lang ang paghahanda. Ibabad ito pakuluan hanggang lumambot at kainin ng mainit. Mas mainam kung ipares ito sa almond milk o barley tea para sa mas banayad na absorption at mas kalmadong pakiramdam. Para sa mga 2 a.m. na paggising na hindi mo na mapanumbalik ang antok, ang katahimikan ng buto ng lotus ang maaaring magbalik ang ritmo sa katawan mo. Kahit isang dakok lang basta't mainit at banayad, maaaring magbago ang pakiramdam mo bago matulog. Malapit na tayong matapos 2 pagkain na lang at kumpleto na ang iyong gabing toolkit. Singka mas tahimik na bayani ng hydration bago matulog. Ang simpleng ugat na ito ay madaling tunawin at may mababang glycemic index. Ibig sabihin, mabagal itong naglalabas ng sugar sa dugo perpekto para mapanatili ang steady blood sugar habang natutulog. Pero ang tunay na galing nito nasa timing. Gumagana ang singkamas bilang banayad na diuretic. Tinutulungan nitong mailabas ng katawan ang sobrang tubig mas maaga sa gabi, kaya pagdating ng oras ng tulog, mas balanse ang sistema at mas kalmado ang pantog. Mayaman din ito sa potassium at vitamin C, mga sangkap na tumutulong sa kidney at nagpapababa ng pressure sa urinary system. Isang maliit na serving ng nilagang o inihaw na singkamas sa hapunan sapat na para makatulong sa mas maayos na tulog. Kung may isang ugat kang dapat subukang balik-balikan pagkatapos ng edad 16 na ito na yon, subukan mong idagdag ang isang maliit na piraso sa hapunan mo ngayong linggo at obserbahan kung anong pagbabago ang mangyayari. At sa wakas, isang meriendang malutong na kayang i-rewire ang nervous system mo para sa mas mahimbing na gabi. Niyog na ibinabad, malambot, tahimik at tagapagtulog ng katawan. Mukhang simpleng merienda lang pero ang hilaw na walnuts na ibinabad sa tubig sa loob ng ilang oras ay isa sa mga pinakamabisang tool para sa balanseng gabi. Bakit? Dahil ang walnuts ay mayaman sa melatonin, ang natural na hormone na kumokontrol sa sleep-wake cycle. Mayroon din itong ALA, isang plant-based omega-3 na tumutulong sa blood sugar stability at binabawasan ang inflammation. Lahat ng ito ay mahalaga para sa tahimik na tulog. Kapag ibinabad mo ito, nagiging mas madaling tunawin at mas epektibo ang pagsipsip ng nutrients. Bumababa rin ang tsansa ng bloating o hindi komportableng tiyan. Ang rekomendado kumain ng 4 hanggang 6 na walnuts, ibinabad ng 40 na oras, mga 30 hanggang 60 minuto matapos ang hapunan. Isipin mo paano kung ang isang maliit na piraso ng walnut lang ang makakatulong sa iyo na makatulog hanggang bukang liwayway. Simple abot kaya at tahimik na makapangyarihan, maaaring ito ang bagong kasama mo sa gabi. Ngayon, buuin natin ang larawan. Ano ang pagkakapareho ng lahat ng 8 pagkaing ito? Ibinalik nila ang ritmo. Hindi ito mga instant fix o mamahaling supplements. Mga pagkain ito na bumabalik sa natural na galaw ng katawan, pinatatag ang blood sugar, pinapakalma ang kidney, at ginagabayan ang nervous system papunta sa mahimbing na tulog. Dahil ang pagkain ay hindi lang nutrisyon, isa itong mensahe. Bawat subo ay nagsasabi ligtas ka. At kapag ligtas ang pakiramdam ng katawan na tutulog ito, baka hindi naman tumatanda ang katawan mo. Baka humihingi lang ito ng balanse. At ang maganda, hindi mo kailangang lumayo. Nasa kusina mo na ang mga sagot. Sinubok ng panahon sa mga kulturang nagbibigay halaga sa pagtulog, pagkatunaw at kapayapaan. Ang mga natural na paraan ang kadalasang mas matibay at mas pangmatagalan kaysa sa gamot. Lalo na pagkatapos ng edad 60, mas tumutugon ang katawan sa pagmamalasakit, hindi sa puwersa. Alalin sa mga pagkaing ito ang una mong susubukan ngayong gabi. Nagsisimula ang paggaling kapag ligtas ang katawan. At ang pinakamainam na paraan para makamit ito, isang subo ng ritmo sa bawat gabi. Ipaalam mo sa amin sa comments, alin sa 8 pagkaing ito ang gagamitin mo sa gabi. At kung gusto mo pa ng mga ganitong natural na solusyon, mag-subscribe ka dahil linggo-linggo kaming nandito, naghahatid ng mga paraang kakampi ng katawan mo, hindi kalaban.